Pinag-aagawang babae sa buong mundo, pati na iba't ibang bansa ay nagkakaroon na ng alitan para lang mapansin niya. Friend, this is the renowned artist Taylor Swift. Bakit nga ba siya pinag-aagawan? Ano daw ang naging unfair na ginawa ng Singapore? Kaya bakit siya kinaiinisan ngayon ng kapitbahay niyang mga bansa? At ano ang naging paraan ng mga Pilipino Swifties about this? But first, let me tell you kung gaano ka-successful si Taylor Swift. Sa isang babaeng sobrang sikat tulad niya, siya ngayon ay may $1.1 billion of net worth. Sa kanyang income pa lang sa US alone ay umaabot ng $780 million na. Now, do the math. Magkano kaya ang kinikita niya overall kapag itotal mo kasama ang buong mundo? Pero, mind you, hindi ito swerte lang dahil talagang matalino si Taylor sa paggawa ng mga decisions niya. How will you know what the right choice is in these crucial moments? Sometimes the right thing to do is to throw out the old schools of thought in the name of progress and reform. Ang mga strategy niya ay malaking naging ambag sa kanyang financial success tulad ng muling pag-record niya ng kanyang mga dating albums, her ability also to negotiate favorable terms in the music industry, and strong engagement with her dedicated fans. With these numbers I said, it only proves that Taylor Swift became so popular that every country would love to see her perform. And to fulfill this dream, she made the Eras Tour. But unfortunately, hindi kasama ang Pilipinas sa dadaanan ng phenomenal concert na ito. Kahit pa na isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking population ng Swifties sa buong mundo, the only country in Southeast Asia lang na nakaranas ng Eras Tour ay ang Singapore. Nagbigay ito ng controversial na hinanakit sa Pilipinas at Thailand laban sa kanila. Dahil di umano naging unfair ang Singapore sa kanilang ginawa. Inamin din ng Prime Minister ng Singapore na may napag-usapan sila ng team ni Taylor para matuloy lang ang kanyang pag-consider sa Singapore bilang isa sa mga bansa na magiging part ng Eras Tour. Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated, our agencies negotiated an arrangement with her to come to Singapore and perform and to make Singapore her only stop in Southeast Asia. And there was a certain incentives provided to her from our Tourism Development Fund. It really is a post-COVID fund to revive tourism after COVID, and a deal was reached, and so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. Well, may mga possible na tinitingnang angles na kinukonsider tulad ng capacity ng isang bansa na humawak ng kasing laki ng isang concert tulad ng Eras Tour. Dahil pwedeng tinitingnan din nilang basihan yung safety ng artist at ng mga tao. I might be wrong, pero gaano nga ba kahanda ang Pilipinas para mag-handle ng sobrang laking crowd ng Swifties? At willing ba ang ating government na mag-invest on this event tulad ng ginawa ng Singapore? Pero paano nga ba ito tinanggap ng mga Pilipino Swifties? Sa sobrang lakas ng influence ni Taylor sa Pilipino, ay kahit sa mismong events ng isang sumikat na impersonator niya ay dinadagsa ito ng mga tao. Friend, let me introduce to you our very own Taylor Swift. Siya si John Mark Coronel, a Filipino drag queen known for his exceptional impersonation of Taylor Swift. Nagsimula ang kanyang pagiging impersonator ni Taylor Swift bilang hobby niya lang ito noon. Pero naging mabilis ang pagiging popular niya dahil sa kanyang accurate performance na kopyang-kopya ang pananamit at galaw ni Taylor Swift. Pati mismo ang signature moves nito ay nakopya niya. Dahil sa kanyang galing ay kahit ibang bansa ay kinuha din siya para mag-perform, and they call it Eras Tour. Taylor Swift has become undoubtedly one of the biggest stars of drag scene. This proves na kahit isa ang Pilipinas na na-deprive ng pansin, ay nagagawa pa rin nating gumawa ng paraan para maging masaya sa sarili nating paraan bilang isang fan.
Pero bilang isang fan, ano ang kaya mo at willing mong gawin makita lamang ang iyong iniidolo? Tingin mo ba deserve nating mga Pilipino ang makaranas ng Taylor Swift concert? And because of what happened, do you think now you and Taylor got bad blood?